hindi ako baliw. Bitiwan niyo ako dahil hindi nga ako baliw. Pilit na sigaw ni Dayan sa dalawang lalaki na nakauniforme ng pang-ospital. Sila ang hulihin niyo dahil manluloko sila. Tama na, Dayan. Sumama ka na lang sa kanila ng maayos. Hindi ka naman nila sasaktan doon. Saad ng kanyang auntie na siyang tumayong magulang niya na. Auntie Remy, huwag mo naman gawin sa akin to. Maniwala ka naman sa akin, no? Hindi ako baliw. Gumagawa lang sila ng kwento dahil nahuli ko silang dalawa. Matunog na bumuntong hininga si Remy. Bago lapitan si Dayan at hawakan ang kamay nito. Alam kong hindi madaling tanggapin ang pagkawala ng baby mo, Dayan. Pero hindi rin tamang ibuntun mo sa mga taong nakapaligid sa iyo ang sakit at lungkot na nararamdaman mo. Naiintindihan naming nasasaktan ka bilang ina. Pero sana'y maintindihan mo ring nasasaktan din kami sa pagkawala ni baby Nico. Umiling na umiling si Dayan. Auntie, hindi ako nagsisinungaling. Nahuli ko silang dalawa, niloloko nila ako. Tama na, Dayan. Hindi na tamang pagbintangan mo ng ganyan ang asawa at pinsan mo. Mariing saad ni Remy at tuluyang binitawan ang kamay ni Dayan. Sumunod ka na lamang, Dayan, at magpagaling. Pangakong bibisitahin ka namin palagi. Auntie Remy, maniwala ka naman sa akin, oh. Pakiusap naman, oh, hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Pagsusumamo ni Dayan. Kiyo, alam mo hindi ako baliw. Alam mo totoo ang sinasabi ko at ikaw, Rose. Aminin mo kay Auntie Remy na nahuli ko kayo magkasiping ng asawa ko. Tama na, Dayan. Walang katotohanan ang pinagsasabi mo. Masakit man to para sa akin. Pero kailangan mo magpagaling, Dayan. Sagot ni Kiyo, ang kanyang asawa. Sige na, dali niyo na yan. Hindi, huwag niyo naman gawin sa akin to. Sigaw ni Dayan at pilit nang lalaban sa mga lalaki na kauniforme. Pilit isinisigaw ni Dayan na hindi siya baliw, subalit walang naniniwala sa kanya. Pilit siyang nanlalaban ngunit wala siyang magawa dahil wala naman siyang kakampi. Hanggang sa maramdaman na lamang niya ang pagdampi ng matulis na bagay sa kanyang balat. Unti-unti nang hina siya hanggang sa manlabo ang kanyang paningin. At bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita pa niya ang pagngisi ng kanyang pinsang si Rose at ang pagsalikop nito sa kamay ng kanyang asawa. Dayan, nakikinig ka ba sa akin? Malumanay na tanong ng babaeng doktor. Hindi po ako baliw, Dok. Alam ko po yung ginagawa ko at ang nangyayari sa paligid ko. Sagot niya. Nang magising siya mula sa pagkakatulog, noong kunin siya sa kanilang bahay, puro puting kulay na ang bumungad sa kanya. Mula kisame, sa pader, at hanggang sa kanyang higaan halos puti ang makikita. 2 linggo na simula nang dumating siya sa facility. At kahit anong gawin o sabihin ng doktor, iisa lang ang isinasagot niya, na hindi siya baliw. Dahil hindi naman talaga. Hindi mo raw iniinom yung mga binibigay sa iyong gamot, Dayan. Dahil di ko naman yun kailangan, Dok. Kapag ininom ko yun, para ko na rin sinabing baliw nga ako. Depensa niya. Those are supplemental vitamins, Dayan. Kailangan mo yun para magana kang kumain. Paliwanag sa kanya ng doktor. Ayoko. Hindi ako iinom ng gamot. Gusto ko na umuwi. Kung di ka pa rin makikipag-cooperate sa pag-inom ng gamot, lalo kang tatagal dito, hindi ba't gusto mo makalabas agad? Then you should listen to me. Malumanay pa ring saad ng doktor. Napatiimbagang si Dayan at sa huli sumuko na rin. Gumana nga siya sa pagkain at tila nagkalakas ang katawan. Subalit sa bawat araw at linggo na dumaraan, unti-unting nilalamon ng pag-iisa at kalungkutan si Dayan. Nanunumbalik sa kanyang isipan ang pagkawala ng kanyang anak at ang nasaksihang pagtataksil ng kanyang asawa. Tunay na hindi siya baliw. Subalit sa pagdaan ng araw, unti-unting bumalot ang matinding lungkot at depresyon sa kanyang isipan. Lalo na nang matanto niyang hindi siya binibisita ng sinuman sa kanyang auntie at asawa.
You refuse to drink your medicine again, Dayan? Saad ng doktor habang nasa one-on-one session sila. Kung hindi mo itutuloy ang pag-inom ng gamot, hindi ka talaga gagaling. Hindi ka rin sumasagot sa mga tanong ko tuwing session natin. Dayan, paano kita tutulungan? Kung ayaw mo naman magpatulong, paano ka gagaling kung ikaw mismo ayaw gumaling? Hindi nga ako baliw. Hindi ako baliw. At hindi na ako iinom ng gamot dahil nakikita ko lagi ang baby ko. Ang baby ko. Nakikita ko siya. Aligagang saad ni Dayan at agad na payakap sa sarili. Dayan, kumalma ka. It's okay. Calm down. Calm down, Dayan. Malumanay na suway ng doktor at agad hinawakan siya. Subalit naging mas agresibo si Dayan. Bitiwan mo ko! Sigaw niya nang may matalim na tingin sa doktor. Manluloko kayo? Asawa ko ang kasiping mo, walang yaka? Sabay sugod niya sa doktor. Subalit agad siyang pinigilan ng dalawang nurse na nasa standby. Nanliit ang mga mata ng doktor at mariing inobserbahan si Dayan. Let her. Aniya sa mga nurse. Pero Dok, sasaktan niya po kayo. Mukhang nagkahalusinate po siya eh. Tumango naman agad ang doktor. This is no longer a simple depression. This is way more serious. Kaya hayaan niyo lang siya, hindi nga ako sasaktan. Muling binalingin ni Dayan ang doktor. Nang umiti ang doktor, biglang nawala ang matalim na titig niya. Auntie Remy, tulungan mo ako. Gusto nila akong kunin. Huwag kang pumayag. Huwag mo ako ibigay sa kanila, Auntie Remy. Ayoko sumama sa kanila. Sinalo ng doktor ng mahigpit na yakap si Dayan, habang patuloy ang huli sa pag-iyak. Maya't maya, tumahan na siya at unti-unting nakatulog. Marahas na napabuntong hininga ang doktor. Sa susunod na buwan, ang ika-6 na buwan ni Dayan sa loob ng facility. Kalahating taon na ito sa loob, subalit, hindi pa rin niya ito makitaan ng recovery. Akala niya maayos na ito ng mga nakaraang buwan, subalit hindi pa pala, at mukhang lalo lamang itong lumala. Kaya naman matapos i-assess ang diagnosis ni Dayan, nagpasya na itong ipasa ang treatment ni Dayan sa doktor, na mas gamay ang kasong katulad ng sa babae. I'm sorry to spoil your vacation break after the international conference, Doc, but I need you to check this patient right away before she gets worse. Tunay na may pangambang hayag ng doktor ang babae. Anything for our patient's recovery, Doc Iza. Sagot naman ang kausap na doktor. This is her record, Doc Raven. She's in room 8 at the left-wing building. Ani Doc Iza at agad tinanggap ni Raven ang records. Please, treat her. Huminga ng malalim ang lalaki bago tumango at ngumiti. It is what we do, Doc. Sagot ng lalaki. Subalit, nang buksan niya ang ibinigay na folder ni Iza, tila nabato siya sa kanyang kinatatayuan matapos makita ang magiging bagong pasyente niya. Dayan Agoncillo. Pagbasa niya doon, tumahip ang tahimik na hangin, dahilan upang iduya ng ilang hibla ng buhok ni Dayan kasabay ng paglingon niya sa bagong bukas na pinto ng kanyang silid. Tila ba huminto ang oras sa paligid nila nang tumama ang tingin ni Dayan sa doktor na prenteng nakatayo sa bukana ng pintuan. Tila hinaplos ng payapa ang hangin ng puso ni Dayan nang makilala ang pamilyar na muka. Raven? Tawag niya sa pangalan ng huli at nabanggit niya na ito noong high school pa siya. Kilala niya ito. How are you? What's wrong? What happened? How did you end up here? Tell me, Dayan. Tell me, I'm here. Ang sunod-sunod na sambit ni Raven. Ngunit, tinakbo siya ng yakap ni Dayan. Sa pagdampi ng mainit na yakap ni Raven sa kanya pabalik, kusa na lamang siyang napahagulhol. Isang pag-asa ang sumilip sa madilim niyang mundo sa pagdating ni Raven. Hindi ako baliw. Muling saad niya sa kabila ng kanyang paghikpi. Hindi ako baliw, Raven, hindi. I know. I believe you, Dayan. Pang-aalo ni Raven
at masuyong pinunasan ang kanyang luha. Calm down, okay? Huwag ka na umiyak. Huwag ka mag-alala, nandito na ako. Kakampi mo ako at di ka na nag-iisa. Tila hinaplos ang puso ni Dayan matapos marinig ang masuyong tinig ni Raven nang sabihin nito ang huling salita. Para siyang bata na nabigyan ng paboritong candy. Dahil tila ba nabuhayan ang puso niya. Hindi niya lubos akalain na matapos siyang talikuran ng taong pinili niya at pinahalagahan niya, merong darating para samahan at sagipin siya. Ang baby ko, Raven. Ang baby ko. Kalaunay saad ni Dayan at nang dumako muli ang tingin niya kay Raven, biglang tumalim ang tingin niya. Manluloko ka. Anong ginagawa niyo ni Rose, ha? Mga baboy kayo? Aniya sabay hampas sa dibdib ni Raven. Pagkatapos napatakbo siya sa sulok at doon niyakap ang sarili. Auntie, huwag mo ako ibibigay sa kanila. Ayoko sa kanila, auntie. Dito lang ako. Dito lang ako. Nahigit ni Raven ang kanyang hininga matapos masaksihan si Dayan. Napatiimbagang siya at naikoy umampalad sa sobrang takot. Para sa babae, umusbong din ang galit sa kanyang puso. Galit para sa mga taong gumawa nito kay Dayan. Galit para sa mga taong rason kung bakit naging ganito si Dayan. Look at me, Dayan. Look at me. Mariin niyang saad sabay hawak sa magkabilang braso ng babae. Sino may gawa nito sa'yo, ha? Sino gumawa nito sa'yo? Muling gumuhit ang sakit at lungkot sa mga mata ni Dayan. Gusto kong gumanti sa kanila. Gusto ko na lumabas dito. Gusto ko nang gumanti sa kanila. Saad ni Dayan na puno ng sakit. Muli siyang ikinulong ni Raven sa kanyang bisig at mahigpit na niyakap. I will help you. I will treat you. Puno ng pangakong saad ni Raven. But in order for me to do that, you have to trust me first. You have to fully trust me. You have to tell me your story. You have to be mentally stable. Do you understand? Mariing saad ni Raven at puno ng tiwalang tumango si Dayan sa kanya. Kaya naman sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, ay sinikap ni Dayan na sundin lahat ng pinapagawa ni Raven sa kanya. Kay tagal na, nung huli niyang nakita ang lalaki. High school graduation. Noong huli silang nagkita. Pagkatapos niyo nawalan sila ng koneksyon sa isa't isa. Lalo na, noong lumipat sila Dayan ng bahay, matapos ilibing ang kanyang mga magulang, kung saan, sa puder na ng kanyang Auntie Remy siya lumaki. Kumusta ang pakiramdam mo? Kumusta ang takbo ng emosyon mo? Maayos ka ba nakakatulog? Sunod-sunod na tanong ni Raven habang naglalakad sila ni Dayan sa may hardin ng facility. Tumango naman si Dayan bilang unang tugon. Mas kalmado na ako ngayon. Mas kalmado na ang isipan ko. Isang malaking hakbang ang ginawa ni Raven bago ito huminto sa harap ni Dayan na may matamis na ngiti. Gusto mo ba na ice cream? Ice cream? Ginawa mo naman akong bata. Asik ni Dayan na ngayon ay mas maaliwalas na ang muka. Pangbata lang ba ang ice cream? Wala namang age limit na nilagay para sa pagkain na ice cream. Okay, pero mas gusto ko ang popsicle. Lalong tumamis ang ngiti ni Raven sa narinig. Fine, ibibili kita ng popsicle na paborito mong flavor kapag successful mo nagawang third session natin. Sa ngayon, ice cream muna, dahil yun ang gusto ko. Anong susunod na mangyayari kapag naging successful ang third session natin? Kuryoso na tanong ni Dayan. Biglang sumeryoso si Raven. Nabahagya pang ibinaba ang muka para mapantayan si Dayan. Then, I will pull all the strings to get you out of here without any noise. And then, you'll make your great comeback, Dayan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dayan habang nakatitig sa mga mata ni Raven. Unti-unting sumilay ang kanyang inosenteng ngiti. Iyong ngiting kinahulugan ni Raven noon, na muli niyang kinahulugan ngayon. Ang ngiti na araw-araw niyang kahuhulugan.
Ang ngiting nais niya makita palagi sa mukha ni Dayan. How's the favor I asked you last time, Vanna? Tanong ni Raven sa kabilang linya. It's strange. But I didn't found anything about that name. Agad nagsalubong ang kilay ni Raven. Itiniklop niya ang folder na tinitignan para abutin ang record folder ni Dayan. Paano wala ka nakita? Wala kahit isa? Wala nga. Kahit sa agency, walang existing records na nakapangalan sa Dayan Ramos. Sandaling napatitig si Raven sa larawan ni Dayan, habang puno ng pagtataka ang isip niya. How come? Napairap mula sa kabilang linya si Vanna, na siyang pinsan ni Raven. I don't know. Maybe you got her name wrong? Then, can you try these names? Dayan Agoncillo and Kio Ramos. Mula sa ikalawang palapag ng facility, mariing nakatitig si Raven kay Dayan na naroon sa labas at nakikihalubilo sa ibang mga pasyente ng facility. Puno ng katanungan ang isip ni Raven tungkol sa buhay ni Dayan sa nakalipas na taon. Pero hindi niya pwedeng isatinig ang mga yon dahil baka matrigger muli ang depression nito. Sa nakalipas na buwan simula nang mailipat si Dayan sa kanya, unti-unti na ito nagkakaroon ng recovery. Hindi niya naisasayangin ang tiwalang binigay ni Dayan sa kanya. At sa abot ng kanyang makakaya, tutulungan niya si Dayan. Tutulungan niya ito sa kanyang depression bilang doktor. At tutulungan niya ito makabangon muli bilang isang lalaki. Isang lalaki mula noon na mayroong malalim na pagtingin para kay Dayan. Confirm. She's really the woman you were talking about. Komento ni Doc Iza na gumulat kay Raven. Don't you dare try to deny it. I can see the look of love in your eyes. Kalmadong bumuntong hininga si Raven bago tumango. Pero hindi ako makasarili para unahin ang nararamdaman ko. Her health and her redemption is my priority. Hindi ko alam kung ano nararamdaman mo. Hindi pa rin ako makapaniwala na gawa siyang lokohin at pagkaisahan ng kanyang pamilya. Sabay iling ni Iza. At lalong hindi ako makapaniwalang nabili ng pera ang dating direktor natin para pumayag sa ginawa ng pamilya ni Dayan. Alam nilang mas madaling ikulong si Dayan dito kaysa sa mismong kulungan. Ginamit nila ang nangyari sa kanyang anak para makulong siya dito. At ginamit din nila ang sarili niyang pera para siguraduhin hindi siya makakalabas dito. May pait na pahayag ni Raven. Inabandon na nila si Dayan. Nakakalungkot lang isipin na sa panahon ngayon, hindi mo talaga masasabi kung sino ang tunay mong magiging kakampi. Kahit kapamilya mo'y pwede ka na rin traidorin. That's why we'll do our best to treat her, so she can take back everything, including her stolen life. Walang mahirap sa taong pursigido. Pero wala ding madali sa taong puno ng trauma. Hindi lamang ang pagkawala ng anak nito, kundi pagtataksil ng asawa nito. At ang panloloko ng pamilya nito ang kailangan malampasan ni Dayan. Kundi maging ang trauma niya noong nawala ang kanyang mga magulang. At noong balak siyang ipamigay ni Remy sa iba, kailangan din niyang malampasan. Masakit man subalit ang unang hakbang. Upang malampasan niya ni Dayan, ay kailangan niya itong balikan. Dayan, I'm here. Masuyong bulong ni Raven. Sabay hawak ng mahigpit sa kamay ni Dayan. You're strong. You can do this. I know you can. Natatakot ako, Raven. Pag-amin ni Dayan at agad nangilid ng luha sa kanyang mga mata. Ayos na matakot. Pero tandaan mo nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ka nag-iisa, Dayan. Nandito ako. Kakampi mo ako. Kailangan mo lampasan ang depresyon mo. Kailangan mong talunin ang takot mo. Kailangan mong balikan ang nakaraan mo ng buong tapang. Kailangan mo itong labanan. Yun lang ang tanging paraan para gumaling ka, Dayan. At kapag nagawa mo yan, sisiguraduhin ko, sa susunod na araw,
makakalabas ka na. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan, Raven. Dito ka lang. Please. Pakiusap na sabi ni Dayan. Lalong hinigpitan ni Raven ang pagkakahawak sa kamay ng babae. Wala akong balak na iwan ka. So be brave and face your fears. Tumango si Dayan at agad sinenyasan si Raven na okay na siya at pwede nang i-play ang CCTV videos sa malaking screen. Sa kanilang likod, naroon na ibang kasamahan nilang doktor na siyang kasama niyang mag-a-assess sa kasalukuyang sitwasyon ni Dayan. Kapag nagawa nitong tanggapin ang hallucination episodes niya at magawa niya ikwento ang kanyang trauma, siguradong mabibigyan na siya ng appeal for release. Sa pagkakataong ito, kailangang mapatunayan ni Dayan na magaling na siya, na nilamon lamang siya ng samot-saring emosyon at hindi talaga siya baliw. Dahan-dahang napailing si Dayan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang napapanood. Hindi siya makapaniwala na wala siyang nakikitang kausap na anak sa mga CCTV videos. Hindi siya makapaniwalang ibang tao ang kausap niya sa nakikita niya. Dayan, you see, you were mistaking other people with the people you have in your mind. You are also hallucinating about your son. Mahinahon na saad ni Raven. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa rin nakahawak kay Dayan. Matunog ang naging paghigpi ng babae bago tumango. Baliw nga ako. No, Dayan. Look at me. Baliw ako. Baliw ako. Aniya sabay sa bunot sa sarili. Dayan, look at me. Look at me. There. Calm down. Breathe. Breathe, Dayan. Hindi ka baliw. Hindi, okay? Humihikbing inangat ni Dayan ang nanginginig na kamay para haplusin ang mukha ni Raven. Hindi ka rin ba totoo? Wala na akong kakampi. Totoo ako, Dayan. Totoong-totoo ako. So please calm down and get this over. Doc Raven. Pagtawag ni Isa, do you think she can handle it? She can. Puno ng kumpiyansang sagot ni Raven. She's brave, and she can get this over. But let's give her a minute to breathe first. Naroon sa itaas ng session room, ang mga doktor kabilang na si Raven habang si Dayan, naroon pa rin sa kanyang upuan at nakatutok sa malaking screen. Wala na siya nakikita sa screen, subalit naglalaro sa kanyang isipan ang napanood kanina. Sumasakit ang kanyang ulo kakaisip at nais nang sumabog ng kanyang puso dahil sa sakit. Subalit ang masuyong pagdampi ng malaking palad sa kanyang balikat ay nagawang kalmahin ang buong sistema niya. Dahan-dahan. Dahan-dahan ang naging pag-angat ng ulo ni Dayan para tignan ang taong nasa likod niya na siyang nagpakalma sa kanya. At walang iba na bumungad sa kanya kundi ang gwapong muka ng lalaking minsan niya nang naging kakampi noon, na siyang muling kakampi niya ngayon. Kasabay ang pagduyan kay Dayan sa nakaraan, sa unang tagpo ng landas nila ni Raven. Oh, sandali. Agad napigil ni Raven nang makita ang pag-alis sana ni Dayan matapos siya nitong makita sa isang tagong kiosk sa kanilang campus. Pwede ka na maupo dito. Aalis din naman ako agad. Papalipas na ako ng oras. Okay lang, dyan ka na. Nauutal na sagot ni Dayan. Mabilis ang naging pagtayo ni Raven nang makita na muling hahakbang paalis si Dayan. Tila ba may sariling buhay ang kanyang kamay dahil bigla na lang dumampi ang kanyang kamay sa balikat ni Dayan na gumulat sa huli. Sorry, hindi ako masamang tao. Huwag ka mag-alala. Alam kong ito ang tambayan mo. Napangiti ng malawak si Raven nang makita ang dahan-dahang paglapit ni Dayan sa kiosk at pag-upo. Wala ngayon, di ka na mag-isa. Sasamahan kitang tumambay dito. Hayag ni Raven at nang mag-angat ang tingin si Dayan, bumungad sa babae ang gwapong muka at payapang ngiti ni Raven. Naibalik sa kasalukuyan si Dayan.
Nang maramdaman niya ang masuyong pagpisil ni Raven sa kanyang balikat. Mula sa kanyang balikat, umangat ang kamay ni Raven para takpan ang mga mata ni Dayan. 3 bilang ang ginawa ni Raven, at pagkatapos inalis din niya ang pagkakatakip. Inulit yun ni Raven ng 3 beses bago siya ngumiti. Sabay na haplusin ang pisngi ni Dayan. See? Hindi ako nawala. Pumikit ka man o matulog. Pagmulat mo ng iyong mga mata, nandito pa rin ako. Hindi ako mawawala. Di ako aalis. Di kita iiwan. So please, get this over. Please, conquer your monsters and become stronger. Think of all the people who hurt you. Think of all the things that pained you. Think of all the scars and bruises, tears and scream. Think, Dayan, and discard them all at once. Diretso pa rin ang tingin ni Dayan sa mga mata ni Raven bagaman patuloy ang pagpatak ng kanyang luha. Kumuyom ng mahigpit ang kanyang kamao habang isa-isang naglalaro sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang trauma. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Ang pagtataksil ng kanyang asawa at pinsan. Ang pagtatraidor sa kanya ng taong tinuring niyang pamilya. At ang pagkawala ng kanyang anak. At habang naglalaro ang lahat ng iyon sa kanyang isipan, ay ang tinig ni Raven na nagsasabing naroon lamang ito sa kanyang tabi, ay kanyang naririnig. Ang tinig na siyang nagpapakalma sa kanyang sistema. Nasa park kami nun. Nasa tabi ko lang ang baby ko. Nasa tabi ko lang siya kasama si Rose. Si Kiyo naman bumibili ng cotton candy. Sandali lang nawala ang paningin ko sa kanya nung lumingon ako kay Kiyo. Tapos, narinig ko na lang si Rose na sumigaw at hinahanap si Nico, yung baby ko. Pero hindi namin siya nahanap. Nireport naman sa pulis pero lumipas yung araw. At linggo wala pa rin kami nakukuhang balita sa kanya. Tapos isang gabi nahuli ko sina Kiyo at Rose na magkasiping sa mismong kama namin. Doon nag-umpisa yung pag-aaway namin. Hindi naniniwala si Auntie Remy sa akin hanggang sa kumising na lang ako na nandito ako sa lugar na to. Hindi napigilang mahigpit na yakapin ni Raven si Dayan nang marinig niya ang paghagulhol nito pagkatapos niyang magsalita. Ramdam ni Raven ang umuusbong na galit sa kanyang dibdib. Para sa mga taong nanakit kay Dayan, subalit mas nangibabaw ang simpatya at pagmamahal na meron siya para sa babae. At ang mapayapang pakiramdam na yon, unti-unting bumalot kay Dayan. Dahilan upang humupa ang kanyang pag-iyak. Alaunay, humila rin sa kanya sa pagtulog. Hindi na talaga sila ma-reach out. Nagpadala sila ng letter to permit us about Dayan. Mukhang wala talaga silang plano tungkol sa kanya. May simpatyang saad ni Iza. Napangisi si Raven, subalit tumalim ang kanyang titig sa liham na pinadala ng pamilya ni Dayan. Talagang wala na silang plano sa kanya. Dahil nakuha na nila ang gusto nila kay Dayan. Nakakayanan ni Dayan ang mga trauma niya. Pero sa paglabas niya, meron na namang naghihintay na sakit sa kanya. She can handle it. After all, you're here for her. Every depressed person needs someone that they can rely on. Some are lucky to find one, but some are not. In Diane's case, she has a hand to hold on. But don't just lend your hand. Give her a solid wall to lean on. Let your love for her be her healing. Marahang binuksan ni Raven ang pinto ng silid ni Dayan nang makita itong mahimbing na natutulog. Maging ang kanyang paglalakad, naging maingat upang hindi magising si Dayan. Inayos pa nito ang kumot niya upang hindi ito lamigin bago siya maupo sa gilid ng kama. Hindi rin napigilan ni Raven na haplusin ang inosenteng mukha ni Dayan. Napaka-inosente niyon na para bang wala itong trauma at masasakit na pinagdaanan. I will pull every strings just so I could protect you. I will never let anyone hurt you again, Dayan. And I promise to be always in your side. I will not let this chance slip my hand again. Nang maramdaman ni Dayan ang marahang
pagsara ng pinto. Unti-unti naman siyang nagmulat ng mata. Pusang dumapo ang kanyang palad sa kanyang dibdib, sapagkat napakalakas ng kabog na yon. Hindi yung kabog na dulot ng pangamba, bagkus ay payapang pagkabog ang nararamdaman niya. At dahil yun sa kanyang narinig mula kay Raven, yun ang naging motivation niya. Kaya naman buong tapang siyang humarap sa mga doktor para sa kanyang final session. Ipinakita niya magaling na siya. Ipinakita niyang marapat na siyang lumabas sa facility. At gamit ang lahat ng koneksyon na meron si Raven, tahimik nitong nailabas si Dayan sa facility nang walang kahit anong impormasyon ang lumalabas patungkol sa release nito. Hindi ko naman bahay ito. Malungkot na tanong ni Dayan habang nasa malayong distansya sila't nakatanaw sa dating bahay na pamanas sa kanya ng mga magulang. Ayoko sanang biglaing ka, Dayan. Pero, nararapat lang na malaman mo na ito agad. Lahat ng properties na nakapangalan sa'yo. Lahat yon naibenta ng asawa mo. Tanggap na ni Dayan pero naikuyom niya ang kanyang palad. Manloloko sila. Hindi ako papayag na ganito lang nila ako tapak-tapakan. Sa loob ng linggong to, mag-adjust ka muna sa buhay sa labas ng facility. Ako nang bahala sa lahat ng kakailanganin mo para makapagbayad sila sa ginawa nila sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa pagtulong mo, Raven. Pero salamat. Maraming salamat. Emosyonal na saad ni Dayan. Matamis namang umiti si Raven. Sapat na sa akin makabangon ka ulit. I just want to see you happy again. Mariing napatitig si Dayan kay Raven na abalang nagluluto sa kusina. Sumandal siya sa pader at malayang pinanood ang lalaki. Hindi niya maalala kung nagkaroon ba siya ng ganitong eksena sa pagsasama nila ni Kiyo bilang mag-asawa. Hindi tuloy niya maiwasang maisip na swerte ang nobya o asawa ni Raven dahil mabuti itong lalaki. Sa kaisipang yun, kuryoso niyang natanong ang lalaki. May asawa ka na rin ba? Bulalas ni Dayan. Nagulat man, agad ding nakabawi si Raven. Good morning. Anong gusto mo? Kape o tsokolate? Tsokolate na lang. Mahinang sagot ni Dayan at nag-aabang pa rin ang sagot mula kay Raven. Maingat na inilapag ni Raven ang chocolate drink sa harap ni Dayan bagong umiti. Huwag ka mag-alala. Walang susugod, sasampal at sasabunot sa'yo kapag nakita kang kasama ako. Pwede mo namang sagutin ng diretsahan. Pasaring ni Dayan. Bakit pa kuryoso ka? Nakataas ang kilay na tanong ni Raven. Hindi sumagot si Dayan at umiling na lang. Wala siyang maipintas sa inihandang agahan ni Raven dahil masarap yun. Malayong malayo sa pagkain niya sa loob ng facility. At kahit nakalabas na'y, meron pa ring ilang gamot ang dapat niyang inumin. Mabuti na lang. Hindi yun nakakalimutang ipaalala ni Raven sa kanya. Sa sumunod na araw na masyal sila sa mall, kahit ayaw ni Dayan wala siyang nagawa ng bilhan siya ni Raven ng mga bagong damit at gamit. I'm sure that you don't remember me that much but I'm Vanna, Raven's cousin. Magiliw na pakilala ni Vanna sa sarili. Natatandaan kita. Nakangiting sagot ni Dayan. I'm happy to hear that, but let's get to the business. Saad ni Vanna at agad kinalkalan dalang folder. Ito ang lahat ng mga records at reports na hiningi ni Raven. Para magawa mo yung paniningil mo sa kanila. Kailangan mo munang malaman ang ganap nila sa buhay para alam mo kung saan ka magsisimula. Maang na napaangat ng tingin si Dayan kay Raven at Vanna matapos mabasa ang isang dokumento. Tama ba yung pagkakaintindi ko dito? Annulled na yung kasal namin? Paano nangyari yun? Wala naman ako natatandaang mayroon akong pinirmahang annulment paper. At hindi naman kailanman bumisita si Kiyo-san sa facility. That only means that they forged your signature. Isa pa'y malakas ang laban niya dahil nasa loob ka na mental facility at baliw ka kuno. Yun ang ginamit nila kaya napakadali niyang naanalang kasal niyo. At syempre,
under the table process, if you know what I mean. Tahasang hayag ni Vanna bago ipaibabaw ang isang dokumento. At ang malala, 2 buwan pagkatapos na maanal yung kasal nyo, nagpakasal na sila ng pinsan mo. Napunta rin sa kanya lahat ng property at perang nasa pangalan mo dahil naging shared properties na rin yun nung ikinasal kayo. I'm sorry to say this, but you were left with nothing, Dayan. Malayang naglalakbay ang isipan ni Dayan habang nakatanaw sa overlooking na syudad mula sa glass wall ng kondo ni Raven. Sa tulong ni Raven, nagawa niya makapag-adjust na mabilis simula na makalabas siya sa facility. Kasabay niyon ang pagkalap niya ng mga impormasyon tungkol sa kasalukuyang bahay ni Kiyo at Rose pati ang buhay ng mga ito. Sa ilalim ng pag-iisip ni Dayan, hindi niya naramdaman ang pagdating ni Raven sa kanyang likod. I know. I promise you that I'll stay beside you. But then I realized I have to let you stand on your own. Huwag kang mag-alala. Nasa likod mo lang ako palagi. Hindi man kita masasamahan sa France. Sisiguraduhin ko pa rin gagawa ko ng paraan para makabisita kahit paminsan-minsan. Masuyong hayag ni Raven habang nakapamulsa. Grab this chance to redeem your life, Dayan. Go and make a name. Pinalis si Dayan ang tumulong luha bago yumakap kay Raven. Pangako babawi ako sa lahat ng tulong mo, Raven. Dahan-dahang niyakap pabalik ni Raven si Dayan habang nakangiti. I'm not asking for anything in return, Dayan. But I do hope for something. Makahulugan niyang dagdag. Nagtataka namang bumitiw si Dayan sa yakap. Anyway, a friend of mine will pick you up in the airport. Pasensya na, hindi na kita may ihahatid. Alam mo naman na maraming pasyente naghihintay sa akin. Ayos lang, naintindihan ko. Keep me updated about your situation and state of emotion, okay? Nakangiting tumango si Dayan kay Raven at muling yumakap pa. Sa sumunod na araw, inihatid na nga ni Raven ang babae sa airport para tumungo sa France. Isa sa mga pangarap ni Dayan na maging isang fashion designer. Dahil yun ang naging propesyon ng kanyang ina. Kaya nga nagtayo ng butika magulang niya para yun sa kanya pagdating sana ng araw. Ang kaso, isa yun sa walang pag-aalinlangang kinuha ni Kiyo sa kanya. Bit-bit ang layuning mabawi ang nawala sa kanya at makabawi sa mga taong nanakit sa kanya. Buong tapang niyang hinarap ang bawat araw sa France habang nag-aaral ng fashion designing. At gaya ng pangako ni Raven, pinanindigan niya ang pangakong pagbisibisita kay Dayan hanggang sa matapos ang pananatili nito sa France. Am I seeing the right Dayan? Nakangising tanong ni Raven bago hapitin ang yakap ang babae. Welcome back. I am indeed back? Saad ni Dayan at ibinalik ang yakap ni Raven. Then shall we start? Nakangising tanong ni Raven na mariin namang tinanguhan ni Dayan. Ibinaba ni Dayan ang suot na mamahaling sunglasses nang makita ang paglabas ni Kiyo at Rose. Subalit pumukaw sa kanyang atensyon ay ang batang lalaki na buhat-buhat ni Kiyo. That's their son. He's 7 years old. And yes, they already had him while you're still married. They hide him well from you. Imporma ni Raven. They really played me well. Ganun siguro ako katanga para sa kanila. Nalandali nila ako naloko at napaikot. Planado nila lahat. Hindi na ituloy ni Dayan ang sasabihin ng meron siyang mapagtanto. I suspect them as well, Dayan. Actually, habang nag-aaral ka sa France, abala ako dito para makahanap ng lead kung nasa na anak mo. At sa kung paano siya nawala. Unfortunately, wala pa rin ako nahanap na lead. Pero huwag kang mag-alala, hindi kami humihinto ni Vanna. Nanatiling kalmado si Dayan, subalit sumasabog na sa galit ang kanyang puso. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras, Raven. Sisiguraduhin kong simula sa araw na ito, mararamdaman nila ang karma. Padabog na inilapag ni Kiyo ang monthly report sa kanyang mesa, matapos makitang bumaba ng 15% ang sales nila sa nakalipas na buwan.
Masyado nang malaki yon para sa average boutique na kanilang negosyo. Nabawasan din ang mga loyal customers at event organizer na partner ng kanilang boutique. Nagsimula ang lahat matapos magbukas ang katapat nilang boutique. Siguraduhin yung bago ang mga designs na ilalabas nyo ngayong buwan. Yung mas moderno, patok sa panlasa na masa. Siguraduhin nyo ring mabigyan nyo ng premium design sa mga partner natin na event organizer para hindi na sila umalis. Maliwanag ba? Yes, sir. Paano po pala yung monthly fashion ramp? Sasali pa po ba tayo doon? Maingat na tanong ng isang staff. Oo, kailangan nating sumali dyan para hindi tayo maungusan ng ibang brand. Present all your designs next week. Aniya at nagmarcha na palabas. Napangiti si Diana na matanggap ang isang mensahe mula sa kanyang tauhan. Matapos niya mag-reply, agad din siya umalis sa kanyang opisina upang tumungo sa isang private school. Eksaktong dismissal, bumukas ang gate at isa-isang lumabas sa mga bata. Abot tenga ang ngiti ni Diana na makita ang batang kanyang hinihintay. Hi, handsome. Oh, don't be scared. I'm just here to say hi. Don't worry, I am your mommy's cousin. Pakilala niya sa batang puno ng pagtataka. Well, please tell them I said hi, okay? Elon! Kabadong tawag ni Rose nang makita nito ang anak na may kausap na babae. Tumuwid ng tayo si Dayan at agad inayos ang suot na ternong red suit. Bago muling isinuot ang malaking sunglasses niya. Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko? Salubong ang kilay na tanong ni Rose matapos suriin mula ulo hanggang paa ang babaeng kausap ng anak. Relax. You can ask that question to your son. I already introduced myself to him. Sopistikadang may accent na sagutin Dayan bago taas noong tumalikod at lumakad paalis. Sino siya? Anong pangalan niya? Anong sinabi niya sa'yo? Cousin mo raw pa, Mami. Nasabunutan na lang ni Rose ang sarili habang pabalik-balik siyang naglalakad sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung bakit si Dayan agad ang pumasok sa isip niya matapos marinig ang sagot ng kanyang anak. Paranoid ka lang, Rose. Kumalma ka at baka ikaw ang mabaliw gaya ni Dayan. Walang pakialam na saad ni Remy sa anak. Ma, hindi ako nakikipagbiruan. Kailangan nating tingnan kung nasa mental hospital pa rin yung babae na yon. Paano kung nakalabas na siya? Lintik. Paano makakalabas yon? Nagbayad na tayo ng malaki para makulong siya sa mental, di ba? Asik ni Remy. At kung nakalabas na siya, hindi ba tayo ang una makakaalam? Dahil tayo ang nakarehistrong guardian niya? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan at baka ikaw ang sumunod ay pasok doon. Mas mabuti na yung sigurado tayo, Mama. E di puntahan mo. Ikaw ang pumunta sa mental na sa ganun, maalis niya ang praningan mo. Sabay dabog ni Remy sa hawak na sandok. Sorry, ma'am. Pero hindi pa gusto tumanggap ng bisita ang pasyente. Imporma ng nurse nang bumisita sina Rose at Kiyo sa mental facility. Pero nandito pa po siya sa loob? Muling tanong ni Rose ay 10 beses. Opo, ma'am. Kung gusto niyo po, magpaalam tayo sa doktor ni Ma'am Dayan para makita niyo siya through CCTV sa kanyang silid. Suhestyon ng nurse at palihim na napangisi nang agad sumang-ayon sila Rose. Ganyan siya palagi? Maang na tanong ni Rose habang pinapanood ng CCTV kung saan nakaupo lang si Dayan at yakap ang isang manika. Gumagaling na ba yung kabaliwan niya, Dok? Sad to say, but she's getting worse day by day. Walang buhay na sagot ni Raven. Abot tenga ang pagngisi ni Kiyo at Rose nang marinig ang sagot ni Raven. O sige, Dok, mauna na po kami. Nagbabaka sakali kaming ayos na siya pero hindi pa pala. Tanggapin niyo na lang ito, Dok, pang merienda niyo. Pasasalamat na lang sa pag-aalaga niyo kay Dayan. Alam ko hindi madali mag-asikaso ng baliw. Sabay abot ni Kiyo ng 2,000 pera. I don't need your money. Take it back. You might need it someday, sir. I'll inform her about your visitation. Padabog na sinara ni Kiyo ang pinto ng kanilang sasakyan. Di ko gusto ang doktor na yon, mayabang. Masyado mayabang. Yaan mo na.
Ang importante sigurado na tayo nasa loob pa rin ng mental institution na yun si Dayan. Sabay na dumating sa butika mag-asawa subalit. Hindi pa man din sila nakakapagpahinga. Bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina ni Kiyo. Iniluwa niyo ng isang staff na hindi maipinta ang muka. Sir, nag-cancel po yung 3 consignment natin. Ngayon lang po sila nag-cancel kung kailan tapos na yung shipment ng mga product. Anak ng pating. Sino yung mga yan? Akin at tatawagan ko sila. Aniya, subalit tumipas ang isang oras, wala ring nagawa si Kiyo. Dahil nanindigan na ang consignment na cancelled order na sila. Punyeta! Alamin mo kung bakit sila bigla nag-cancel. Sigurado akong sinasabotahe tayo ng bagong butik sa tapat. Pang-aakusa ni Rose. Sa kalagitnaan ng kanilang init ng ulo, isa muling staff ang pumasok sa opisina. Sir, good news! May invitation po tayo mula sa organizer ng French Style para mag-participate sa gaganaping fashion show. Ang mapipiling mga designs, mafe-feature sa magazine at ang company brand magkakaroon ng exclusive 3-year contract sa partnership. Kasama yung bagong sikat na brand na Glacier. Umaliwalas ang mukha ni Kiyo at agad tumuwid ng tayo. Ayos. Kung ganun, hayaan nyo na ang mga nag-cancel. Mag-focus na lang tayo sa paggawa ng mga magagandang designs. Kailangan nating makuha to bago pa tayo mabankrupt. Ang paglapag ni Raven ng malamig na juice sa harap ni Dayan, ang nagpabalik sa kanya sa wisyo. Kanina pa pala siya nakatitig sa bank transfer notice na hawak niya. Matapos ang gaban ni Kiyo ang patibong na fashion show, tahimik namang kumilos si Dayan para mabawi ang pera niya. Sa tulong na ekspertong abogado, nakakilala ni Raven, tahimik nilang na-retrieve ang pera na kanya naman talaga. Maging ang bahay na ibinenta nila Kiyo, nabili niya na rin pabalik. Parang di ka masaya. Maingat na tanong ni Raven. Matunog ang naging pagbuntong hininga ni Dayan. Dahil, iniisip ko pa rin yung anak ko. Pinagawa ko lahat ng to para sa kanya. Binabawi ko lahat para sa kanya. Pero hindi ko alam kung may bibigay ko pa ba to sa kanya. Emosyonal na saad ni Dayan. Cry. Just cry, Dayan. It's okay to cry. Pang-aalo ni Raven habang yakap ang babae. Gabi-gabi ko pa rin siya napapanaginipan. Araw-araw ko pa rin siya naiisip. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang sisihin yung sarili ko sa pagkawala niya. Wala akong kwentang ina, wala. Hindi totoo yan. Huwag mong isipin na wala kang kwentang ina. Dahil kung wala kang kwentang ina, hindi mo gugustuhin at kakayanin gumangon muli pagkatapos mo madapa. Kung wala kang kwentang ina, hindi mo gagawin ang lahat ng ito para sa kanya. Kung wala kang kwentang ina, dapat matagal ka na sumuko pero hindi mo ginawa. Dahil sa puso mo alam mong buhay pa siya. Alam mo may pag-asa pang mahanap mo siya. Puno ng sinseridad na hayag ni Raven. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili mo, Dayan. Huwag kang panghinaan. Lalo ngayong unti-unti mo na silang napapadapa. Pinahid ni Dayan ang sariling luha bago tumango sa sinabi ni Raven. Di ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat, Raven. Di ko alam kung paano ko ito kakayanin kung wala ka sa tabi ko. Sinakop ni Raven ang mukha ni Dayan at mariintong tinitigan. Sisingilin kita, Dayan. Sa tamang panahon. Kapag tapos na ang lahat, kapag maayos na ang lahat, sisingilin kita. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Because that will only be a matter of yes or no. Kumabog ng malakas ang puso ni Dayan matapos bitiwan ni Raven ang huling pahayag. Kitang-kita niya ang pagkinang sa mata nito. Subalit hindi niya mapangalanan ng emosyong naroon. Ang tanging alam lang niya, unti-unti na siyang nalulunod sa titig ni Raven. Kiyo, anong ginagawa mo sa pera natin? Ba't halos wala na natira sa pera natin sa bangko? Singhal ni Rose pagka-uwi ni Kiyo sa bahay nila. Anong pinagsasabi mo, Rose? Huling naglabas ako ng pera para pambili ng materyales sa gagamitin sa fashion show. Huwag mo kong pinaglololo ko.
Kagagaling ko lang sa bangko kanina para sana mag-withdraw. Pero kulang-kulang na 50 mil na lang ang nandun. Agad nagsalubong ang kilay ni Kiyo at padabog na tinapon sa sahig ang kanyang necktie. Paano 50 mil na lang ang natira? Palay ko sa'yo. Ikaw lang naman to naglabas ng pera. Panaylabas ka ng pera, di ba? Dahil kailangan sa butik. Hindi ako nagwawaldas ng pera para sa luho, Rose. Paano nangyari yun? Galit na sikmat ni Rose. Nahilamos ni Kiyo ang palad sa mukha at masamang tinignan ng babae. Di alamin mo. Paano nangyari yun? Anak ng tokwa. Ako na lang ba palagi gagawa ng lahat, Rose? Mag-ambag ka naman. Hindi mo ba nakikita ang abala ko sa negosyo para maisalba to? Milos ka rin. Kung ayaw mong tuluyan tayo maghirap. Padabog na tinungo ni Kiyo ang kanilang kwarto at padabog na sinara yun. Sa sumunod na umaga, muling nagtungo si Rose sa bangko para alamin kung paano nawala ang milyones nilang pera. Subalit gaya na ipinakiusap ng abogado ni Dayan, pinalabas lamang ng bangko na legal withdrawal ang nangyari. Hindi napigilan ni Rose na magwala sa loob ng bangko, kung kaya't kinailangan pa siyang alalayan ng gwardya palabas. Si Dayan naman nasa sulok, nakangisi lang habang pinapanood ang pangyayari. Maybe this can help you? Saad ni Dayan matapos tabihan si Rose sa labas ng bangko. Matunog na napalunok si Rose na makita ang pera sa loob ng brown envelope. Ikaw na naman? Para saan to? Sino ka ba talaga? Ba't sulpot ka ng sulpot? Galit na tanong ni Rose. Mabilis na inayos si Dayan ang kanyang suot, na malaking sombrero na katerno ng kanyang suot na pink na peplum dress. Soon, you'll know me. Ani Dayan, at eleganteng lumakad patungo sa yayamanin niyang kotse. Pag-alis ni Dayan sa bangko, sumunod naman siya nagtungo sa grocery store, kung saan ang kanyang Auntie Remy ay nag-grocery. Palihim niya itong sinusundan, habang abala rin siyang namumulot ng mga grocery food. Nang makita niya ang Auntie Remy na pumipila, agad siyang sumunod. At matapos makounter ang grocery ni Remy, tsaka naman sumingit si Dayan. Please, count this too and give it to her. You can also give her the change, thank you. Nakangiti niyang saad sa cashier, matapos mag-abot ng 30 mil. Sandali. Sino ka? Ba't pa binayaran ang grocery ko? Ano akala mo sa akin, pobre? Dahan-dahang humarap si Dayan. Subalit tanging ang ngiti lamang niya makikita. Dahil natatakpan ng suot niyang malaking sombrero ang kalahati ng kanyang muka. Because I'm kind. Anyway, let's meet again soon. I promise that I'll introduce myself properly next time. Tinitigang mabuti ni Dayan ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin, habang suot ang sariling gawang black tube oversized bow, bubble hem dress. Sunod ay sinuot niya ang kanyang black lace elbow-length gloves, bago kunin at isuot ang kanyang wide brim hat. Napakaganda niya sa kanyang kasuotan, elegante ng kanyang dating, at napaka-fashionable. Malayong-malayo sa Dayan noon, malayong-malayo sa Dayan, na pinagkaisahan at niloko nila. What a perfect look for a perfect comeback! Saad ni Raven. You're so dazzling in black, Dayan. Of course, I have to keep up with your look. Sagot ni Dayan at inayos ang bow ni Raven. I'm sorry if I'm too handsome for you. Inirapan siya ni Dayan kaya nagtawanan sila. Let's go. They're waiting for the star of the night. Nakangiting sabi ni Raven bago abutin at mahigpit na hawakan ang kamay ni Dayan. Isang happy family ang look ni Kiyo at Rose kasama si Remy nang dumating sila sa venue. Maraming bisita mula sa iba't ibang industriya. Mga negosyante, modelo, artista, at mga media. Naroon din ang ilang international brand company at ilang fashion idol. Maayos na ba ang lahat? Ang mga model, naayusan na ba sila? Sabihan niyo silang huwag silang kakabahan. Dapat mairampan nila na maayos ang designs natin. Paalala ni Rose sa mga staff nila. Nasisiguro kong atin ang gabing ito.
Puno ng kumpiyansang saad ni Kiyo. Kayo nang bahala dito. Pupunta na kami sa loob at baka makasungkit pa kami ng negosyante. Pagdating nila sa loob, agad ding nagsimula ang event. Rumampa ang bawat modelo ng bawat company brand para ipakita ang kanilang koleksyon. Tuwang-tuwa sina Kiyo at Rose dahil tunay namang naibabaw ang kanilang collection set. Ramdam na nila ang kanilang collection ng minamataan ng mga judges. Pero nang tawagin si entablado ang may-ari ng brand na makakapareha ng mananalo sa event, natuod na lamang sina Rose at Kiyo sa kanilang kinatatayuan. Para namang nakakita ng multo si Remy, matapos marinig ang isinigaw na pangalan ng host. Lahat ay nagpalakpakan, habang marahan at eleganteng naglalakad si Dayan sa gitna. We finally met the woman behind the newest rising clothing brand of leisure. Miss Dayan Agoncillo, everyone! Hindi. Imposible. Kapangalan niya lang yan. Asik ni Rose habang nanginginig na ang buong katawan dahil sa kaba. Tama. Malabong ang Dayan, nakakilala natin yan. And to join Miss Dayan, please welcome the winner of this fashion show, the E&R Boutique owned by Mr. and Mrs. Ramos. Ma'am, sir, please come in the stage. Paanyaya ng host. Nanginginig man sa kaba na natiling nakataas ang noo ni Kiyo at Rose. Nagawa pa nilang umiti sa taong nagko-congratulate sa kanila. Paakyat sa stage, kusang gumalaw ang kamay ni Kiyo para sana makapagkamayan kay Dayan. Subalit, tinignan lamang yun ang huli. Miss Dayan, a word for Mr. and Mrs. Ramos, please. Anang host at binigyan ng mikropono si Dayan. Malawak ng ngiti ang iginawa ni Dayan sa mga bisita bago balingan ng dalawa. I'm sorry to say this, but I won't accept you as my brand's partner. I don't accept someone who stole something. I don't like thief, cheap, and cunning people. Hayag niya dahilan para magbulungan ng mga tao kasabay ng pag-flash ni Dayan sa screen ng kanyang personal portfolio designs. Hindi totoo yan! Sigaw ni Rose subalit taas noo nang naglalakad paalis si Dayan. Naging laman ng balita sina Kiyo at Rose. Isa-isang umalis ang iilang investors nila. Maging ang mga loyal at premium customers nila, umalis na rin sa kanilang boutique. Nag-cancel na rin ang lahat ng partner, event organizer na kumukuha ng mga gowns sa kanila. At higit sa lahat, binisita na rin sila ng pulis at abogado ni Dayan matapos ng sampahan sila ng samot-saring kaso. Dayan, lumabas ka dito, harapin mo ako! Sigaw ni Rose sa harap ng butik ni Dayan. Tiwan mo ako, iharap mo sa kanyang amo mong baliw! Let her, Manong. Saad ni Dayan sa gwardya. Anong kailangan mo sa baliw na tulad ko? Sarkastiko niyang tanong. Walang iya ka! Sigaw ni Rose nang maunahan siya ni Dayan sa pagsampal. Hindi pa man din siya nakakabawi, isang sampal muli ang lumagapak sa kanyang muka. Walang iya ka talaga, baliw! Isang sampal ang dumapos sa mukha ni Rose. At sa bawat pagbuka ng bibig niya, puro sampal ang dumadapos sa kanyang pisngi. Sakit na ng palad ko. Grabe talaga ang kapal na mukha mo. Iiling-iling pang saad ni Dayan. Galit na nag-angat ng tingin si Rose. Kita na rin ang pamumula ng kanyang pisngi. Kung akala mo, matatakot mo kami sa ginagawa mo, nagkakamali ka. Walang magagawa ang baliw na katulad mo. Ang bahay na pamana ng walang kwenta mo magulang na benta na. Yung butik na pamana rin dapat sa'yo. Sisiguraduhin kung di mo makukuha yan. At kahit anong gawin mo, kahit anong yaman mo, hindi pa rin nun mababago na katotohanan ng patay na yung anak mo. Isang mas malakas na sampal ang dumapo kay Rose. Ayos lang. Pwede ko namang ipalit ang anak mo. Nanlaki ang matang bumangon si Rose nang marinig niyang sinabi ni Dayan. Baliw ka! Huwag mong inadamay ang anak ko dito. Kung ganon, mamili ka. Ang anak mo, ang asawa mo, o ang ina mo? Hindi mo na pala kailangan mamili.
Lahat naman kayo makukulong sa bilangguan. So pwede sa ampunan mapunta ang anak mo. O pwede ring ampunin ko na lang siya. The latter sounds nice, right? Hindi pa tayo tapos. Ani Rose at nagmamadaling umalis ng butik. Saan ka nang galing? Umilos ka na at mag-impake, alis na tayo. Tatakas tayo. Singhal ni Kiyo kay Rose pagdating sa kanilang bahay. Nasaan si Elon? Nasaan ang anak natin? Elon? Elon! Nariyan siya sa kanyang kwarto. Nakaimpake na yung anak mo pero ikaw hindi pa. Bahala ka na sa buhay mo kung may iwan ka dito. Elon! Elon! Pagtawag pa rin ni Rose sa anak matapos makitang walang tao sa loob ng kwarto nito. Nasaan ang anak natin? Wala siya sa kanyang kwarto. Pwede bang huwag kayong sigaw na sigaw? Si Remy na lumabas galing sa kanyang kwarto. Meron ba tatakas na ganyang kaingay? Hindi pa man tayo nakakatakas, mahuhuli na tayo dahil siya sa bungangan yung dalawa na hindi niyo may dikom. Nasabunutan ni Rose ang sarili bago harapin ang kanyang ina at asawa. Nasaan si Elon? Wala siya sa kwarto, wala sa kwarto ang anak natin. Pinantaan ako ni Dayan. Nakukunin niyo yung anak natin, Kiyo. Tanga ka talaga, Rose. Mahina subalit may diin na saad ni Remy. Kailangan muna nating tumakas ngayon. Kapag nakapagtago na tayo, tsaka natin bawiin si Elon kapalit ang anak ni Dayan. Tama si Mama. Kung mananatili tayo dito, pare-pareho lang tayo makukulong. Hindi pa natin mababawi si Elon. May alas pa tayo laban kay Dayan. Pero bago yun, kailangan muna natin makaalis dito. Pagsang-ayon ni Kiyo. Emosyonal man, mabilis nag-impake ng gamit si Rose. Nang matapos silang mag-impake, agad silang nagpasyang umalis. Saktong pagbukas ni Kiyo ng pinto, sina Dayan at Raven ang bumungad. Saan kayo pupunta? Akmang susugurin ni Kiyo si Dayan, ngunit agad siyang pinotektahan ni Raven. Sa tingin niyo ba, ganon kayo kadaling makakatakas? Umalis ka sa daraanan namin! Sigaw ni Kiyo at binangga si Raven. Pero hindi man lang natibag si Raven. Bagkos, walang kahirap-hirap niyang kinwelyuhan si Kiyo. Kundi lang dahil kay Dayan, baka noon ko pa binasag yung mukha mo. Gawin mo! Huwag mong sabihin, gawin mo! Duwag ka naman kaya hanggang salita ka lang! Shit! Tigas pala ng mukha mo! Komento ni Raven matapos malakas na suntukin si Kiyo. Kahit saan kayo umikot, wala na kayong takas. Napapalibutan na ng mga pulis ang bahay na to. Ang lugar na to. Kapag nagpumilit kayo manlaban, ipapatapos ko kayo. O ipapatapos kayo ni Dayan. Ngumiti naman ang babae. Pero pwede pa magbago ang lahat. Yun ay kung magiging honest kayo. Wala na rin naman kayo may tatago. Dahil narinig na namin ang usapan nyo kanina. Maawa ka, Dayan. Matanda na ako. Hindi ko kakayanin ang buhay sa kulungan. Pakiusap ni Remy. Kung kaya't sabay na napatingin si Rose at Kiyo sa kanya. Mapaklang natawa si Dayan. Di niya na mabibilog ang ulo ko, Auntie Remy. Pero kung luluhod kayo at magmamakaawa, baka magbago pa yung isip ko. After all, ikaw ang tumayong magulang ko nung namatay sila Mami at Daddy. Tila tuta na agad umamo ang tatlo. Pare-pareho silang lumuhod sa harap ni Dayan. Nang sabihin niyang halikan ng kanyang suot na sandalyas, pikit mata ng mga itong ginawa yon. Tuloy, isang aliw na pagtawa ang pinakawalan ni Dayan. Matuto din pala kayo. Isa lang ang gusto ko malaman. Nasaan ang anak ko? Sabay-sabay umiling ang tatlo. Hindi namin alam, Dayan. Wala kaming kinalaman sa pagkawala ng anak mo. Paano namin magagawa yon gayong walang kamuwang-muwang ang bata? Sagot ni Remy. Niwala ka sa amin. Wala kaming alam sa pagkawala ng anak natin. Paano ko gagawin yun sa sarili kong anak? Saad ni Kiyo ngunit isang sampal ang naging sagot ni Dayan. Kung ayaw niyong magsalita, hindi pa ba malinaw sa inyo ang narinig ko? Ang usapan niyo kanina? Alam ko na buhay pa yung anak ko. Alam ko na kayo may kagagawa ng pagkawala niya. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung nasan siya. Nasaan ang anak ko? Kung di niyo sasabihin kung nasan siya, pwes, ipaparamdam ko sa inyo kung gaano kasakit mawala ng isang anak. Dayan, huwag mong idamay si Elon. Huwag mong idamay ang anak ko. Pakiusap.
Ngumisi na parang baliw si Dayan bago padabog na bawiin ang kanyang binti. Dahilan para masubsob si Rose sa sahig. Anak sa anak? Ina sa ina? Nakasalalay sa kamay mo ang buhay ng anak mo. Kung di ka magsasalita, patatahimikin ko na lang din ang pinakamamahal mong anak. Kay Ate Yoli, Ate Yoli sa probinsya ang anak mo. Hagulhol na pag-amin ni Rose. Dahan-dahang naupo si Dayan upang pantayan si Rose. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko mabuti ang anak mo. At sisiguraduhin kong hindi isang maluloko, magnanakaw, at masamang tao ang kikilalanin niyang ina. Hayag ni Dayan bago talikuran si Rose, kasabay ng pagdampot ng mga pulis sa kanilang tatlo. Siya namang agad pagpihit ng manibela ni Raven patungo sa probinsya. Sa probinsya kung saan sila unang nagkakilala. Bagaman abala sa pagmamaneho, nagawa pa ring abutin ni Raven ang kamay ni Dayan para mahigpit yung hawakan. Sa paghawak ni Raven sa kanyang kamay, muling nakaramdam si Dayan ng pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan. Ano? Paano wala sa iyong bata, Ate Yoli? Paano wala sa iyong bata? Singhal ni Dayan kay Yoli na dating kasambahay nila Remy na makarating sila sa bahay na to. Kinampay ni Yoli ang kamay kay Dayan bago ito bumuntong hininga. 1 linggo, matapos ko siyang iuwi dito, dinala ko siya sa may ospital sa bayan. Mataas ang lagnat niya. Pagkatapos silang pababain ang lagnat at magreseta ng gamot, lumabas din kami ng ospital. Tinawagan ko si Remy noon para humingi ng pambili ng gamot pero hindi siya sumasagot. Sa inis ko at takot na may mangyari sa bata, mas pinili ko na lang na iwan siya. Natutop ni Dayan ang sariling bibig sa isiniwalat ni Yoli. San mo siya iniwan? San mo iniwan ang anak ko, Ate Yoli? Ina ka din! Alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon? Gusto ko na makita at mayakap yung anak ko. Pakiusap, san mo siya iniwan? Kahit saang parte ng mundo, hahanapin ko siya. May pagsisising na patingin si Yoli kay Dayan. Nawala ako sa tamang pag-iisip ng araw na yun, Dayan. Naglakad-lakad ako para tumingin ng pwesto na pwede kong pag-iwanan sa kanya. Hanggang sa matandaan ko yung isang lugar doon sa parking lot sa ospital. Bumalik ako doon. Ilang sasakyan na sinubukan kong buksan. Hanggang sa makakita ko na sasakyan hindi nakalak. Doon ko iniwan ang anak mo. Iyon na ang huling beses na nakita ko ang anak mo. Bagaman na balik sa isipan ni Raven ng isang tagpo sa nakaraan, ay nagawa niya pa ring saluhin si Dayan na mawalan to ng balanse dahil sa panghihina. Humahagulhol na ito sa pag-iyak. Dahil para na naman siyang nawalan ng pag-asa na makita ang anak. Dayan, I think I know where he is. Your baby. Your baby is safe. Your baby. Nico. I found him. Siya yung bata na tagpuan ko sa kotse ko noon. Hindi lang tinik kundi malaking tipak ng bato ang nabunot sa dibdib ni Dayan nang marinig ang sinabi ni Raven. Wala na silang inaksayang oras. At agad na binyahe ang bahay ni Raven na nasa kabilang barangay lang. At para pang panaginip lang ang lahat, habang papalapit si Dayan sa kanyang anak na naroon sa sala ng bahay ni Raven at naglalaro. Parang panaginip. Nang muling masilayan niya ang ngiti ng kanyang anak. At nang yakapin niya ito hindi man lang umiyak ang bata. Bagkus, isang masuyong pagbalik ng yakap ang ginawa nito. Na tila baramdam ng bata na kayakap ang isang tunay na ina. Tunay ngang paglayuin man ang mundo, paghiwalayin man ang panahon, hindi kailanman malilimutan ng ina ang koneksyon na meron siya sa anak. Pakiusap, Dayan. Pakiusap. Huwag mong ibibigay sa iba yung anak ko. Huwag mo siya ipaalaga sa iba na ikiusap ako. Puno ng pakikiusap na saad ni Rose, matapos silang hatulan ng korte. Hindi ako kasing sa Mama Rose. Hindi mo maaalisahan ang pagiging ina. Kahit bunga siya ng panuloko niya sa akin. Hindi ko pa rin siya idadamay sa ganitong klaseng bagay. Hindi ko pa rin kayang gawin ang kasamaang nagawa niya sa anak ko. Kamagalala, hindi ko man siya tunay na anak. Dugo man na manluloko ang dumadaloy sa dugo niya.
palalakihin ko siya ng tama. Dahil walang ina ang nanaising mapariwara ang bata, kahit pa hindi nito tunay na anak. Tanging paghagulhol lang ang nagawa ni Rose nang tuluyan silang alalayan ng mga pulis matapos ang hearing. Hindi man siya ang kinalakihang ina ni Elon, handa pa rin siyang maging isang huwarang ina para sa bata. At hindi man siya ang kinasanayang ina ng anak niya, handa pa rin bawiin ni Dayan ang bawat araw na lumipas para maging ina sa kanyang anak. Hindi man niya alam kung paano magsisimula sa pagiging ina sa dalawang bata, buong puso pa rin niyang pinanindigan ang responsibilidad niya bilang ina. Subalit ang hindi niya alam, isang tao pala ang handang samahan siya sa responsibilidad ng pagpapalaki ng bata. Isang tao na handang samahan siyang bumuo ng panibagong pamilya. Pwede na ba ako maningil, Dayan? Sambit ni Raven sa kawalan. Mula sa mga bituing nasa kalangitan, bumaba ang tingin ni Dayan sa katabing lalaki. Sasapat kaya ang pera na meron ako sa halaga na sisingilin mo? What I'm going to ask is priceless, Dayan. Nakagat ni Dayan ang ibabang labi nang maramdaman niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ano pa ang hihingin mong kabayaran, Raven? Ang pag-ibig mo. Ang puso mo. Ang buong ikaw, Dayan. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, ay ang malakas sa pagkabog ng puso ni Dayan. Hindi siya sumagot sa tanong ni Raven. Bagkus isang mabilis na halik ang ginawad niya sa lalaki. Hudyat na hindi lamang ang puso at pag-ibig ang ibibigay niya dito, kundi ang kanyang sarili. Handang-handa siyang ibigay sa lalaki. Buong buhay niya. Yun ang kaya niyang ialay para kay Raven. Sa pagdampi ng labi ni Dayan, tuluyan ang sumabog ang nararamdaman ni Raven. Usang kumilos ang kanyang kamay para hapitin si Dayan at dalhin ito sa panibagong umaga. Mama! Si Reggie nagsasalita na! Sigaw ni Nico mula sa sala. Ito ang nagbabantay sa kapatid. Bilis, Mama! Nagsasalita na siya! Saad naman ni Elon na nandun din sa sala. Ano sabi niya? Mas excited na tanong ni Raven na galing pa sa labas ng bahay. Mama, ang unang salita na lumabas sa bibig ng kanilang anak. Isang salita subalit kibigat ng responsibilidad na dinadala. Isang salita subalit higit at lubos na nakakakilala sa isang anak. Isang salita na madalas sambitin ng mga bata. Isang salita na parang isang mahika. Na kapag sinabi mo, isang tao ang agad darating para isalba ka. Mahal! Mahal! Nasambit niya na rin yung Papa! He called me Papa! Tuwang-tuwa na saad ni Raven, habang kalong ang bunso nila. I love you, Mama. You are the best. Sabay-sabay na saad ni Nico at Elon. Maaga mang nahiwalay si Dayan sa kanyang anak. Hindi pa rin niyon naalis ang pagiging ina niya. Dahil walang araw ang lumipas na hindi niya naiisip ang anak. Walang oras na hindi sinisigaw ng puso niya ang kanyang anak. Dumaan man siya sa sakit at hirap, naging lakas naman niya ang kanyang anak. Sinaktan at niloko man siya, nahanap niya rin ang tunay na pag-ibig sa piling ni Raven. Hindi man siya lumaki sa pangangalaga at pagmamahal na isang tunay na ina, nabigyan naman siya ng pagkakataon na maging isang ina sa 3 bata. Higit sa lahat, nabigyan si Dayan ng pagkakataon na maging isang ganap na ilog ng tahanan. Ilaw na siyang magiging gabay ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Jodeline Campilan, Iris Ballesteros, Ara Adjani, Rose Agsaulio, Ellie Reborn, Jenny Pai, Marlene, Crystal Hilario, Marie Ortega, Dina Liven, Liz Barito, Jasmine Hereza, Ruby Zonriera, Nancy Costanilla, at Jacqueline Banzon. Maraming salamat po sa inyong lahat.